Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga SIM watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa Balita Issue kag iban pa Friday edition kita. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday sa gihapon apisar sang mabugat nga trapiko diri sa area sang city proper. Kamusta ang mga na late? Kamusta sa aton nga mga kauturan, no? I know nga apektado kamo sang tuman nga kabugat sang trapiko, kadamo kita sang nabaton nga reklamo, pero padayon sa gihapon. Padayon nga positibo lang sa gihapon sa pagtugan no, sa mabugat nga trapiko. Insindihan tayo na nga may mga activities, pero dapat may mga may mga advisories kun tani para makapreparar man ang aton nga mga kauturan. Hindi pwede man nga nga mabudlayan ang aton nga mga kauturan. Aton nga pagpangalagad subong nga aga makaupod ta ang Chief sang Operations Section si Attorney Melissa Banyas sang Office of Civil Defense. Luntang pinaka mga latest nga updates no sa Bagyo Opong. Kadako na ang kalitan nga ginbilin ni Bagyo Opong diri sa aton sa Western Visayas. Pagpanghanda sa Bagyong Paulo. Sar ngati hindi kita mo naka-apektado diri sa area sa Western Visayas. Kag matamat naman nga nagapreparar ang Office of Civil Defense para sa ASEAN diri sa aton sa Western Visayas nga may pila ka mga lugar, no? Nga patigayunan sang meetings. Sa gihapon nakatutok kita sa gihapon sa sining linog nga naguyog sa Bogos City, Cebu nga nabatsagan man diri sa aton sa isla sang Panay. Pero kay ina sang aga may isa pagid kapaguyog magnitude 5.1 kundi kita magsala. Mga isa pa ni kasimana no sa pagbanta nato usually mga amo ni kadalagko nga mga insidente o kun namo ni ka paskog nga linog. Ang
aftershocks ini expect gid mo na nga dapat magpreparar gid ang aton nga mga kauturan labi na sa mga residente dira no sa Bogos City, Cebu. Mati kahapon ginpadulungan sang presidente kag nag-commit nga maghatag sang bulig ang national government. 13 minutos magaligid sa takna nga alas 9 sa aga. Makaupunta sa piyak nga linya ang Chief sang Operations Section sang Office of Civil Defense, si Attorney Melissa Banyas. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong aga. Hello, good morning. Okay. Ma'am, kamusta ang preparations, attorney, no, sang aton nga Office of Civil Defense sa Bagyo Paulo diri sa Western Visayas? Ay, yes sir, no. So, sa aton nga Paulo, no, we are happy man nga at least based sa pag-asa natin ng forecast to based man sa data presented by the NGP, makita natin na there will be no direct effects si Paulo sa Region 6, particularly in Western Visayas. No? Even sa ila sir nga projection on the areas most likely to be affected by rain-induced landslide and flooding, wala kita dito may na-identify according to MGB nga area sa Region 6. The same time man no, sa projected population to be affected by the DSWD, wala man dito na include ang Region 6. However, Sir John Paul, no, still ongoing niya ang aton niyang preparations. Kasi hindi lang man bagyo ang ginapreparahan haton, may ara pa other ng mga natural hazards surrounding us. No, na still everyday niya ang aton nga preparation. Sa Paulo naman, ang aton nga mga local dream O's, ongoing ilang monitoring kag coordination man sa aton nga mga barangays no sa pag-conduct sa preemptive evacuation kung kinahanglanon kag ma-intensify pagid nato ng aton nga IEC campaign na makalabot kini hasta sa grassroots level, Sir John Paul. Attorney ka nami gid no nga maskog man o kun hindi man gid shadow kakusog nga bagyo gina preparahan gid gina-intensify gid sang OCD ang pagpanghanda, Attorney Banyas. Correct. That's correct, Sir John Paul. Kasi again, wala lang kita prepare sa bagyo. So, madamo pa nga hazard nga dapat natin preparahan sa matag-adlaw nga tanan. Attorney, sang nagligad kasi man naglabay ang Bagyo Opong, kagluyag naton may baluan anong latest sa nangin epekto sang bagyo diri sa aton sa Western Visayas. Yes, John Paul, no. So, as of now, gamay na lang ang, in fact, no, mga 80 individuals na lang no, ang aton nga number of IDP inside our evacuation center pag ina sa may bungan nga area. Pag ini sila nga area, Sir John Paul, no, amo ini sila ang kumbaga ang preemptive evacuate man naton tungod sa may na slope nga alert level coming from the PBOX nga nakalabot sa alert level 3 nga when it comes sa ilang parameters kinahanglan na sila evacuate tungod grabe na ang paghulag sa duta, saturated na sa mga ulan and all. So far, amo na lang ni sila nabili sa evacuation center, Sir John Paul. The rest, nakabalik na sa ilang mga panimalay. And ongoing ang pag-consolidate natin sa ilang mga damage assessment report sa aton nga mga areas nga naapektuhan, particularly in the province of Antique and the province of Aklan. So far, ang nag-declare sa state of calamity, si Ibahay Aklan pa lang, Sir John Paul. No? So with that, naghatag man kita dito sa assistance, nag-request sila sa bugas para sa mga family affected. So, gina-process natin inasubong. Kag nakapanghatag naman kita dito sa mga non-food items sa mga areas nga mga nasa lantas ang bagyo, no, particular in Colasi, kasi areas kita aton sa Antique. And of course, sa Aklan man. Ang damages natin ongoing ang ating consolidation kasi ang magiging basis natin sa pagbibra ng nakadapat ang next step natin para matiligan na rehabilitation and recovery. So far, kung ma-meet nila parameters nga magadikit naman sila state of calamity sa provincial level. But again, subject to the parameters na kung
labot nila or ma-meet nila ang parameters sa ginsat sang guidelines natin in the declaration of state of calamity. The rest, Sir John Paul, no, so far, hindi masyado dako ang damages diri sa aton nga region kumpara sa mga nag-legal. But then again, ongoing pa man ang aton nga consolidate sa ini nga mga damage reports naton para makita naton gid ang pabilugan nga apekto diri sa aton region. Ma'am, sa latest ninyong damage assessment no sa Department of Agriculture naton, Department of Public Works and Highways, ma'am, sa karon ano nakadako ang kahalitang nga ginbilin sang Bagyo Opong sa agrikultura kag sa mga infrastructure projects naton, Attorney Banyas? Yes, Sir John Paul, no, sa aton nga agriculture sa Cebu may na-record kita nga 36,702,219 worth of damages sa aton nga agriculture. But when it comes naman sa aton nga infrastructure, no, naka-record kita sa 62,556,933.87 worth of damages. Ano ni siya, progressive ini siya, ongoing ini siya ang aton nga consolidation, no, so gaan ni siya, ga-increase ni siya from time to time kung mas makabatan kita sa report kami. In-update Okay. Ma'am, aside sa sining preparation nato no sa Bagyo update sa sining kahalitan nga ginbilin ni Bagyo Opong. Luyag naman ma'am hibaluon ang preparation attorney no sa OCD sa ASEAN kay may pila ka mga lugar no diri sa aton sa Western Visayas nga diri hiwaton ang mga meetings. Yes, Dan Paul, no, in fact, kagapon, nakasugod na kita sa aton nga first coordination meeting sa aton nga site task group emergency preparedness for response. So, just a context lang, no, si Presidente nag-issue siya siyang Administrative Order number 17 for the creation sa National Organized for ASEAN Summit 2026. So, at the Dan Paul, no, nagkalain-lain nga mga committees sa paghandle sa mga nagkalain-lain nga mga areas of concern like sa aton sa OCD at the regional level, commander ang OCD sa ginatawag nga Site Task Group on Emergency Preparedness and Response. So kagapon nakasugod na kita sa meeting, kina-organize naton ng ini nga task group naton nga magahandle sa emergency preparedness for response. So ang aton sininga mission diri is kita ang STG EPR, kita bali ang maga-supervise, kita bali ang maga-coordinate sang tanan nga emergency preparedness and response kag consequence management man. So whatever eventualities na magkatabo sa entire duration naton sang ASEAN Summit. Sa diri sa Region 6, Sir John Paul, magasugod ang aton nga hosting sang sini nga meeting sa Boracay, December 10 to 12. Ang aton nga senior officials meeting, the first meeting to be held diri sa Region 6 that will be in Boracay, and the rest February, March, and other months until September magasulod naman ang hosting sang Iloilo City. So may mga na-identify na dito sa John Paul ng mga areas ng mga proposed nila ng mga venues sa meeting as well as ang mga accredited hotels sa mga billeting areas ng aton ng mga guests. Sa balantayan natin ini since way back 2015 kag 2017 IPEC kag ASEAN 2017 no Iloilo City, so naging host no, so hopefully magdadala man ini sa sang aton nga economic boosting sa aton nga region nga damo magkaladto, and of course hindi lang i-concern sa emergency preparedness but also sa tourism, sa security as well as ang mga damo ini nga mga areas nga kaladtuan nila, particularly ang mga tours. So Department of Tourism, si RD nila na yesterday arap sa meeting, kag may arap naman sila nga daan proposed itinerary nga kalutuan subject to approval sa national nila, and then based dira no magaprepara makita sa ating medical team, sa ating mga security package no pag sa tanan naman natin nga preparahan para sa sini nga ASEAN meeting. So hopefully magiging successful ini just like what we did in the past in 2017 sa John Paul. Ano ma'am ang mangin focus ang Site Task Group Emergency Preparedness and Response, kung basihan naton ma'am sa mga best practices nyo abi mga maayo nga mga na-implement naton in the past, anong mga pwede naton dala diri sa upcoming ASEAN diri sa Isla sang Boracay? Yes sir, kung
ang matubugatan lang gyud ka sa Region 6 here, Sir John Paul, manami ija collaboration naton sa tanan nga agencies concerned naton, LDU man or non-government organization, private sector man o kung national government agencies. So ang aton nga collaboration pag coordination yan hapos, Sir John Paul, no? So close ang aton nga relationship with one another. So gabuligay kita yakan kung ano ang weakness ng isa, kung ano ang kinawala sa isa, no, magapunan sa isa ka agency, so manami na yung interaction naton. So ang focus naton sa emergency sa task group, emergency preparedness and response, so under sa aton ang 7 ka task units, sa 6 ka task units, no, ang task units fire suppression, task units medical emergency management, task unit DRR. Under sa DRR may ara dira magasulod ang aton nga camp management o mga evacuation naton in case of emergency, kalang aton nga debris clearing nga DPWH ara man. Ang task unit naton nga CBRNE ara man sa aton, no, under man ina sa aton, and emergency telecommunications, Sir Jan po, ara man ina sa aton. So immobilize ini naton whole of government approach, tanan nga agency will be involved sa sini nga deployment. We have also air assets coming from the Air Force. We have some water assets natin from the Philippine Coast Guard and then the Philippine Army. So uniform, non-uniform, civilian man, local government units, kag non-government organization, as well as government organization, Sir John Paul, na mobilize natin ini sa pag-handle, no, sa pag-ensure sang safety, kag sang successful kan sa ato nga ASEAN meeting sa 2026. Ma'am, ang Department of Health maga-upod man sa sininga site task group kiti sa nakita naton ang medical sector kinahanglan man sa mga amo sini nga mga dalagko nga mga events. Yes, correct, Sir John Paul. In fact, isa sila sa task units nga under sa aton, ang task unit medical emergency management, no, pamunuan ina sa Department of Health. So they will also be utilizing, no, ang aton nga mga DOH hospitals, ang ilang mga facilities, no, particularly ang ilang mga medical personnel nga pag-deploy naton diri sa Iloilo City, kag of course sa Boracay Island. Okay. So mayo ma'am kiti October 2 kagapon nagumpisa na kita meeting, so matamat mga preparar na sang site task group ang mga kinahanglanon para ti mas mas organisado ang aton nga preparasyon. Yes, correct, Sir John po, kasi while we are preparing for that planned event, we are also preparing simultaneously with other hazards sa aton. So may kalapit ang nating balagyo sa aton, at the same time, no, we have this earthquake, at the same time we have the mga fire incidents, and hindi man natin malikawan ang mga emerging and re-emerging diseases. So that's why hindi lang kita mag-focus sa isa lang ka event. So simultaneously, no, gina-preparahan din natin ini, gina-manage natin properly ang aton nga mga resources sa pag nga i-utilize na sa pag-manage ang sini nga mga whatever incidents man or whatever planned events man, of course with the goal of the safety kag security man sa aton nga mga pumuluyo, Sir John Paul. Mga kadamo nga delegates ang gina-expect naton sa senior officials meeting sa Isla Sang Boracay sa December? Yes, sir. Sa Boracay may gina-expect kita mga 200 to 300 participants naton, no, coming from the different ASEAN member na mga countries. So far, no, sa level of meetings, isa ini sa mga taas nga level sa meeting, no, on senior officials meeting. So that's why ang gina-requirement ng mga security package kag emergency preparedness for response ng mga packages is mas taas kumbaga ang ining level, kaya depende mas sa level sa meeting. But so far, I think when it comes to the hierarchy, we have the head of state, no, head of the government, then second ini mga seniors officials meeting. So mga madamo-damo ini sila gawa kay all over the pinaka-ASEAN members na country. At the same time, we also have the Philippine delegates man naton coming from Manila and coming from all over the Philippines, Sir John Paul. Ang sa nakita gani naton sini ma'am, mangin dakuman nga papel ining mga simulation exercise ta para ngati mapanghandaan ta mga emerhensya ngati wala ta man ina ginapangayo, pero ang importante makapanghanda kita.
Yes, correct, Sir John Paul. In fact, ang aton nga isa sa mga preparatory activities nato no is ang pag-conduct sa mga simulation exercise, tabletop exercise. We also conduct mga crash course, Sir John Paul, no, on incident command system, crash course man sa mga emergency operation center, kay again amo ini magiging ang mga mekanismo nga gamiton naton sa pag-handle sa sini nga mga planned event. So madamo-damo gawa ang aton nga mga preparatory activities Sir John Paul, no, in preparation for this ASEAN meeting 2026. Okay. Attorney, idugang ko na lang, no? Malanta, nagluntan ang isa ka mapaskog na linog sa Bogo City, Cebu. Kagti may mga aftershocks pa. Uyag na ito may maluan na may assistance man nga ipalabot ang Civil Defense Western Visayas sa bahin sang Cebu. As pag-start gid sa linog, Sir John Paul, no, nag-inventory na ta sa ato nga mga pwede mapadala sa mga teams dito, no. So in fact naka-standby na ya ang 2 teams nga collapse structure search and rescue team coming from Antique. Okay. Naka-standby na sila. We're just actually waiting for a go signal coming from the national, no, to deploy. However, as kahapon, no, we receive notice na gin-terminate na dito ang search and rescue and retrieval since all the missing persons were already accounted for. So sa Cebu, Sir John Paul, no, ang ila dito kinahanglanon is ang mga medical team, which in fact according dito ya sa aton nga counterpart na OCD sa Region 7, no, lalapaw actually, Sir John Paul, ang mga volunteers nga yara dito. So we are actually waiting naman lang, no, for any needs na coming from us sa region, anytime yan pwede makita maka-deploy. Pero sa Cebu, Sir John Paul, so far Philippine Red Cross ang naka-deploy dito since ang order man is coming from national nila ng Philippine Red Cross. But OCD facilitated for the smooth transport. So kita ang ga-coordinate sa mga Philippine Coast Guard, sa mga RORO, sa mga port para ma-prioritize sila, no, sa mga transportation para smooth man ang ilang pagkanto dito. At na dito, sir, ang team sa Philippine Red Cross Iloilo chapter na na-deploy na dito sa Bogo, dito sa May Cebu. Sa Region 6 naman yan, naka-standby kita for any needs man, any go signal, maka-deploy man kita, Sir John Paul. Okay. Lastly, Attorney Banyas, ma'am, ang imong mensahe, panawagan sa aton mga kabyanan. Sige, Sir John Paul, no? So isa lang din naman, no, sa liwat, i-emphasize lang yan natin ang pagiging prepared natin all the time, no? Kaya again, disaster risk reduction and management is everybody's business. Atong gininitan na nga role. So hopefully we will stick to that and we will really treat seriously, no, even in our everyday lives. Nakita naman natin, experiencehan natin ang linog, no. The other day, so dito ta makita nga ay kinahanglan gid gali. Dito ta makita ang value, no, sa pag-develop sa aton nga muscle memory kung anong obrahon ta once ara na ang emergency kay maindiula indeed kung ara ka na mismo sa sina nga sitwasyon kaysa sa drill naton. However, again, based dito sa mga nakita naton, we are we're in the right track, no? Yes. Sa pag-continue sa pag-conduct sang drill, no, to instill sa mind sa mga katauhan at sa mga kabataan that during emergency ang ang obrahon naton. All the mga emergency contact numbers, kung ano ka-importante no, na dapat may ala kita, kung paano kita mag-evacuate halin sa ating mga panimalay, kung paano natin i-practice, no, ang ini nga mga natunaan naton, Sir John Paul. Hopefully, we will stick to that. We will continue naman niya sa pag-conduct ng sining mga activities to ensure preparedness mo sa ating mga communities. And sa communities man na part, no, you also have the role to play. So, kita man mismo sa atong kaugalingon, balaan man natin kung anong obrahon in case of emergency. Kaya with that, again, it takes two to tango. Coming from us, from the government agency, from other non-government agency, private sector, no, nga continue sa pag-capacitate or even sa pag-conduct sa mga IEC campaign. The part naman sa community, no, may part man sila to play. Na continue, no, the preparedness really comes within ourselves, nagahalin sa aton. So hopefully sa dalayon natin sa pag-conduct sa sining mga activities or even mga programa for preparedness, no, matuslan din naton. And true enough, no, nakita naton, no, ang bunga sa aton nga mga training, sa aton nga mga drills, no, that indeed it really helped. Kita nato ng mga nag-evacuate ng mga call center agents, other people, no, coming from the building, no, they really practice
may mga hard hat pa, o di ba, bongga sila. So, winner gid. Doon nakita naman, ay, may ara, magidali, may learning man Kumbaga, we are not in vain. What we're doing was not in vain. Kagtibang sa September, ang inyong ginhiwat nga drill, night drill eh. Yes, so example, the earthquake happened at night, no? Kaya again, wala na sang date, wala sang tayong maghambal. Correct, that's correct. Wala ginapilit na oras. And wala na continue lang kita na sa pag-prepare, and of course, mas importantly, pangamuyo lang sa John Paul. I think that's all. Yes, Attorney. Madam Ugit, salamat, Attorney Melissa Banyas, and Chief sa Operations Section sa Office of Civil Defense, Western Visayas. Sige, John Paul, madaming salamat sa Radyo Pilipinas nga amon constant partner, no, it comes to information dissemination sa atin nga diya. Madaming salamat si John Paul. Madaming salamat, Attorney Melissa Banyas, ang Chief sa Operations Section sa Office of Civil Defense, Western Visayas. So, madamo-damo ang responsibilidad sa Office of Civil Defense, no? Atin sa Bagyo, may linog pa nga natabo. Kagti subong nagapanghanda man sila sa ASEAN. Sa din may hiwaton, no? Senior officials meeting sa bahin sang Boracay. So muna ang pila sa mga nakuha naton nga updates from Civil Defense Western Visayas. Ang Office of Civil Defense Region 6 under sa leadership ni Director Raul Fernandez, nag-conduct sila kahapon sa First Sight Task Group Emergency Preparedness and Response Coordination Meeting. So kay Attorney Banyas, virtual meeting, no? Nagtipon sa mga representante halin sa mga regional line agencies, Armed Forces, Philippine National Police, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Department of Health, Department of Tourism, LGUs, other partner institutions. Madamo-damo nga daan ng mga delegates ang ina-expect sa Boracay. More or less 200 ka-delegates. Kinanglan gitya preparahan ang seguridad nila sini. Kasi aside sa pag-secure sa ila, may mga medical teams man ang Department of Health i-deploy. Muna ang isagid kakinahanglan sa isla sang Boracay. Paskugo nila ang ilang medical services dira. May mga makita kita, no, nga mga posts ng mga turista, mga nagabisita dira. Kung kung may emerhensya do dira gid ang challenge para sa isla. Di ari masobra 200 ka delegado. Ang Department of Health mag-deploy sa mga medical teams kag equipment. Ang Philippine Air Force nag-commit man sa aircraft that can operate even during night emergencies. In the past, kung nadumduman sa aton nga mga tagpalamati, 2017, nag-host man sang ASEAN events ang Region 6. Nagapati siya, si Director Fernandez. At maka-provide ini sang valuable lessons para sa subong nga tuig nga ASEAN. O kung sa next year nga ASEAN na mga kabyanan. Pantay sa 6 minutos, magaligid sa takna ang alas 9 sa aga. Magatag lang kita sa pila ka mga panong do, magabalik lang ang programa Balita Issue. Kagiban pa. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko,
wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ayan, samot-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman ulit. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat
na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Today, I stand before you not just to talk about numbers, but about lives. Lives we have lost and lives we can still save. Let me begin with a story that happened in Alimudian. In May this year, BC, a 34-year-old man, was bitten by a puppy brought from the city. He washed the wound, but never went for a treatment. Days later, the puppy died. Still, he did not seek vaccination. For July, the signs of rabies appeared. Dizziness, difficulty swallowing, fear of water and air. He was admitted to the hospital, but in just 2 days, he was gone. His story is not isolated. In 2024, Iloilo recorded 5 deaths due to rabies. 1 each from Cototan, Barangay Nuevo, Estancia, Mina, and also in Alimudian. And already this year, we have lost another life in Alimudian again. At the same time, animal-wide cases keep rising from 35,000 in 2017 to more than 70,000 by 2024. This is why we have our rabies control ordinance of the province of Iloilo. It mandates dog vaccination, responsible pet ownership, impounding of stray and unvaccinated dogs, availability of anti-rabies vaccines, and the creation of the municipal and barangay rabies control committees, so that no community is left unprotected. The system is here. We have 13 out of 13 district hospitals certified as animal-wide treatment centers. We have 24 out of the 43 RHUs and PCS certified. We have vaccines. We have ABTCs. We have animal-wide centers. So the big question is, may mapatay pa? Because sometimes we delay. Sometimes it works. Sometimes we say, ay, okay lang na. But rabies will never say, okay lang. My point of view is clear. Every rabies death is not just a health issue. It is a failure of action, a failure of responsibility, a failure of community effort. The law is here, the services are here, but they will mean nothing unless we, leaders, health workers, pet owners, families, and individuals take them seriously. Let us be reminded that rabies is 100% preventable, and with unity, strong leadership, and sustained commitment, it is also eliminable. I want to exhaust so much of our finances and resources out of fear of rabies lingering in our communities. Instead, we will be able to focus more on health promotion, wellness, and other pressing needs of our people, because we will have the confidence that rabies no longer poses a threat. Let us commit. No more preventable deaths. No more grieving families. No more lives lost to rabies. And let us end this with one clear call. Youth, we, community, act now. 46 minutos makaligan sa takna ng alas 9 sa aga para yung kamong nagapamati diri sa Gyapon sa balita issue kag iban pa. This time magkakuha kita sang report. Kita sang update sa sining nakuha ng katalagaan sa Dinagyang Festival sa Atok Awards. Pauntang detalye sa report ni Boom Torchante. Radyo Pilipinas, report. Mayong aga, Paul, no? That's right. Ang Dinagyang Festival 2024 or 2025 nagdaog no sa Atok Pearl Awards 2025. However, hindi lang Dinagyang Festival, Paul,
ang nakakuha sa pagkilala sa bago lang natapos nga Association of Tourism Officers of the Philippines o kon Ato Pearl Awards sa Baguio City. Bangod may mga LGUs pakita diri sa Western Visayas nga ginkilala man sa Ato Pearl Awards. Lakip na dira ang probinsya sang Capiz nga nangin grand winner sa Best Tourism-Oriented LGU Provincial Category. So gintutukan sang Capiz Provincial Government ang pagpatuman sa maayo nga plano sa turismo sandig sa turismo sang maragtas na Capiz Tourism Development Plan para sa tuig 2024 to 2028. So sa nasambit nga plano ginpasad pinaagi sa partisipasyon sa nagkalain-lain nga sektor kag ginaprubahan sa sangguniang panlalawigan pinaagi sa SP resolution. Sunod sa Capiz Provincial Tourism Office ang CTDP nakaangkla sa National Tourism Development Plan kag nagapakita sa mga estratehiya agud masabat ang mga problema sa turismo. So gin-acknowledge man sa Provincial Tourism Office ang bulig sa mga Capisnon agud nga malab-ot ang dako nga pasidungog. Ang award ginbaton porno sa mga tourism officers sa Capiz nga ginhiwat sa Baguio City. Samtang of course, ang Isla sang Boracay naghakot man sang pagkilala sa Ato Pearl Awards ang Malay LGU, no? So ginkilala nga grand winner sa Best Event Hosting Local Event Municipal Category ang Love Boracay 2025. Samtang grand winner man sa Best Sports Tourism Municipal Category ang White Beach Festival 2024 kag first runner-up sa Best Tourism Promotions Video Municipal Category ang Marhaba Boracay. So ang pagkilala nga ini ginbaton sang nanday Anay SB Committee Chair on Tourism Mr. Dalidig Sumdad, Chief Tourism Operations Officer si Dr. Felix De Los Santos Jr. kaupod sanday Nelia Gumbok kag si Miss Kina Marie Prado, Tourism Operations Officer. Sunod sa Malay Boracay Tourism Office ang pagbaton sa multiple recognition pamatuod sa dedikasyon nga ginbubo sa local government unit agud itib-ong ang banwasang Malay, mapabaskog ang lokal nga ekonomiya kag makahatag sa makabuluhan nga eksperyensya para sa mga komunidad kag milyones nga turista nga nagabisita sa Boracay Island tuig-tuig. Dugang pa sang Tourism Office ang mga kadalagan pagpakita sa commitment sa mga tourism stakeholders kag partners nga ipakilala sa kalibutan ang Malay bilang home sang world's best beach and also premier destination for culture, sports and inclusive tourism. Ginhatagan naton emphasis Paul ang inclusive tourism because nga ang Boracay Island may ara sila sang gin-launch pila ka mga initiatives lakip na dira ang mga Muslim friendly initiatives sa isla sang Boracay and also para man sa mga PWDs para nga mangin inclusive ang turismo dira sa isla sang Boracay. Kanami gid sa sining mga initiatives and we hope nga ma-sustain ini sang Department of Tourism ta. Kaupod ang mga stakeholders importante gid ang pagbinuligay para nga magsanyog ang turismo hindi lang sa Boracay kundi sa bukos man nga Western Visayas. Yes, and congratulations again sa province of Capiz bilang grand winner Best Tourism Oriented LGU and also sa Boracay Island grand winner Best Event Hosting, grand winner Best Sports Tourism and also sa first runner-up for Best Tourism Promotion. Ang Western and also Dinagyang Festival di nato pagkalimtan Ato Pearl Awards grand winner man sa bago lang ginhiwat nga awarding sa Baguio City. Hope manamong gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nabatian si Hope Torrechante updates from Department of Tourism. Importante gid ang pagbinuligay sang mga ahensya sa gobyerno, mga stakeholders naton
parang mag-boom pagit ang turismo diri sa aton sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 52 minutos makalikat sa takna ng alas 9 sa aga. Iban pagit ng mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sa aton nga pagpangalagan. Pinapasalamatan ang aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Alan Defante sa studio. Sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo